Magandang araw mga bata! Welcome sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalimang baitang. Para sa quarter 1, week 4 at day 2. Bago tayo magtungo sa ating aralin ngayong umaga, atin munang pagbalik-aralan ang ating nakaraang aralin. Narito ang panuto at ang sitwasyon. Magbigay ng inyong sariling opinyon sa bawat pangyayari. Kayo ay binigyan ng isang proyekto ng inyong guro at kailangan nyo itong maipasa kinabukasan. Napansin mo na ang iyong kamag-aaral ay naglalaro sa halip na tinatapos ang inyong proyekto. Paano mo sila mahihikayat o ang iyong mga kamag-aaral na gawin muna ang proyekto bago maglaro? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang sagutan ang katanungan. Magaling! Ngayon mga bata, nauunawaan nyo na ba ang ating nakaraang aralin? Okay, mahusay. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin. Muli ang ating tatalakayin ay ang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Paano nga ba tayo magkakaroon ng positibong saloobin sa pag-aaral? Ayon sa Education 604-2016, ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng ating buhay. Matibay ang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan at pag-unawang bunga ng mga formal na pag-aaral tungo sa iba't ibang asignaturang itinuturo sa atin ng mga guro at ng ating mga magulang. Ito ay kailangan ng ating mga kabataan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay para sa kanilang kinabukasan. Ayon nga sa kasabihan, ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila. Kaya ang pagiging aktibo sa pakikilahok sa mga gawain sa paaralan, paggawa ng takdang aralin sa tamang oras, pag-aaral ng mga aralin, at paggamit ng mga makabagong teknolohiya ng may kabuluhan sa pag-aaral ay magiging gabay upang maabot ang lithiin sa buhay. At bilang isang kabataan na tulad mo at mag-aaral sa bagong henerasyon, paano mo may pakikita ang kawilihan at pagpapakita ng positibong saloobin sa pag-aaral o maging pang-araw-araw mong gawain? Paano mo mabibigyang katuparan ang iyong mga pangarap sa buhay? Ngayon mga bata ay dumako naman tayo sa ating gawain 1. Narito ang panuto. Markahan ng check ang mga sumusunod na pangungusap. Kung ito ay isang ginagawa o inyong ginagawa, ilagay ang check sa oo at ilagay naman ito sa hindi kung hindi. Isulat ang dahilan sa huling kolum. Ngayon naman mga bata ay dumako tayo sa gawain 1. At narito ang sitwasyon. Ikaw ba ay gumagawa ng mga takdang aralin sa tamang oras? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang sagutan ito. Ngayon ay ating iwasto ang unang bilang. So, ang aking kasagutan ay oo. At ang dahilan? Oo, dahil nakatutulong ito na maunawaan natin ang ating mga aralin. Para naman sa ikalawa, ikaw ba ay nakikilahok sa mga paligsahan sa inyong paaralan upang makapakita ang iyong angking talento?
Okay, so narito ngayon ang aking halimbawang sagot. Oo, ang dahilan upang mas maasa at mapalugo ko pa ang aking talento. Para sa ikatlong sitwasyon, nahihiya na magsabi ng iyong opinyon sa mga talakayan sa klase sa takot na mapahiya. At narito ang aking halimbawang kasagutan. Hindi. Ang dahilan, hindi tayo dapat nahihiya dahil mas maganda na tayo ay nagpapahayag or magpahayag ng ating opinyon. Para sa ikaapat na sitwasyon, dapat bang maging porsigido tayo sa ating pag-aaral? Ikalima, tinutulungan mo ang iyong mga kamag-aaral na nahihirapan sa inyong mga aralin? Ngayon ay narito ang aking halimbawang kasagutan para sa ikaapat na bilang. Ang aking sagot? Oo. Ang dahilan? Upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Para sa ikalima? Oo. Ang dahilan? Dahil ang pagtulong sa iba ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magpakita ng empatiya at pang-unawa sa kanilang sitwasyon. Para naman sa ating pagtataya, ngayong ikalawang araw, ang panuto, ipahayag ang iyong pananaw, tamang pagpapasya, at magandang saloobin sa mga sumusunod na sitwasyon o gawain. Handa na ba kayo mga bata? Para sa una, nagkataong nagbigay ang iyong guro sa klase ng pagsusulit. Nakipag-usap ang iyong katabi na mangongopya sa iyo ng sagot dahil hindi siya nakapag-aral. Maaari inyong i-pause ang video upang bigyang daan ang inyong pagsasagot para sa unang sitwasyon. Para sa ikalawa, sa panahon ngayon, kalimitan sa mga kabataang kagaya mo ay kinahihiligan ng mga gadgets gaya ng cellphone at panonood ng telebisyon tuwing gabi kaysa mag-aral at magbasa. Paano mo mapamahalaan o mapapamahalaan ang iyong sarili sa ganitong sitwasyon? Muli, maaari niyong i-pause ang video upang bigyang daan ang pagsasagot nyo sa ikalawang sitwasyon. At dumako naman tayo sa ikatlo. Ipagpalagay na ikaw ay marunong maglaro ng chess at mahusay sa matematika. Pinakiusapan ka ng inyong guro na ibahagi ang iyong angking kakayahan sa paanong paraan mo ito gagawin o ipapakita na makatutulong ka sa kapwa mo kaklase. Muli mga bata, maaari ninyong i-pause ang video upang bigyang daan ang pagsasagot ninyo. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalawang araw. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito o sa video na ito. Hanggang dito na lang. Salamat at paalam mga bata.